Isang anibersaryo, isang sunog, at isang asawang mas piniling iligtas ang kanyang nakaraan kaysa sa kanyang kasalukuyan. Habang nilalamon ng apoy ang aking balat, nakita ko ang pagtalikod ni Mateo, bitbit ang babaeng sumira sa amin. Akala nila, abo na ako. Ngunit hindi nila alam, sa bawat hapdi ng aking mga sugat, isinisilang ang isang Ayane na wala ng awa. Handa na ba kayong masunog sa sarili ninyong impyerno? Mateo, please, iligtas mo ako. Mateo, ang boses ni Ayane ay halos maglaho na sa kapal ng itim na usok na bumabalot sa buong ballroom. Nakadagan sa kanyang ibabang katawan ang isang mabigat na haliging kahoy na naglalagablab na rin. Bawat paghinga niya ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang baga. Ang suot niyang puting gown na pinag-ipunan niya ng 3 taon para sa kanilang ika-5 anibersaryo ay unti-unti nang nilalamon ng apoy sa mga laylayan nito. Sa kabilang panig ng silid, nakita niya ang anino ng kanyang asawa. Si Mateo, ang bayaning linkuhwa na hinahangaan ng lahat dahil sa katapangan nito sa gitna ng panganib. Ngunit sa sandaling ito, ang mga mata ni Mateo ay hindi nakatingin sa kanyang asawa. Nakatuon ang pansin nito sa isang babaeng nakahandusay malapit sa exit. Si Cassandra, ang unang pag-ibig ni Mateo na bigla na lamang sumulpot sa kanilang party. Mateo, narito ako! Muling sigaw ni Ayane habang pilit na inaabot ang kamay ng asawa. Tumigil si Mateo sa paghakbang. Lumingon ito sa direksyon ni Ayane. Sa loob ng ilang segundo, nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng nagngangalit na apoy. Nakita ni Ayane ang pag-aalinlangan, ang takot, at ang isang bagay na mas masakit pa sa lapnos ng apoy sa kanyang balat. Ang pagpili. I'm sorry, Ayane. I need to save her first. Balikan kita, pangako. Ang malamig na tinig ni Mateo na halos malunod sa dagundong ng bumabagsak na kisame. Ngunit hindi lumingon si Mateo nang buhatin niya si Cassandra sa kanyang mga bisig. Patakbo siyang lumabas ng pinto, iniwan ang kanyang asawa sa gitna ng impyerno. Sa higpit ng hawak ni Ayane, sa maliit na kahon ng regalo na balak niyang ibigay kay Mateo, isang mamahaling relo na bunga ng kanyang pagtitipid bilang isang simpleng clerk, ay naramdaman niya ang matalas na kanto nito na bumaon sa kanyang palad. Isang munting hapdi kumpara sa unti-unting pagkadurog ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang lalamunan ay tila tinakpan ng makapal na buhangin. Ang init ay hindi na lamang sa labas ng kanyang balat, kundi tila nanunuot na sa kanyang mga buto. Binitawan niya ang kahon ng regalo. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay hindi narinig. Ngunit sa isipan ni Ayane, iyon ang tunog ng katapusan ng kanilang 5 taong pagsasama. Ang kanyang mga daliri, na dati ay malambot na humahaplos sa mukha ni Mateo tuwing gabi, ay ngayon ay nangingitim na sa dumi at init. Nararamdaman niya ang pagdaloy ng mainit na luha. Ngunit agad din itong natutuyo dahil sa tindi ng temperatura sa paligid. Ang kanyang puso, na dati ay tumitibok para lamang sa lalaking nangakong proprotekta sa kanya, ay tila tumitigil na rin sa pag-asa. Ang bawat pangako ni Mateo, ang bawat mahal kita, na binibitawan nito bago pumasok sa trabaho, ay parang mga abo na lang na tinatangay ng hangin. Isang malakas na lagutok ng bumibigay na bubong ang umalingaw-ngaw. Kasabay nito ang pagbagsak ng mas marami pang nagbabagang labi sa paligid niya. Sa huling pagkakataon na naidilat niya ang kanyang mga mata, ang nakita niya ay ang madilim at walang hanggang usok. Wala na ang anino ni Mateo. Wala na ang bayaning inaasahan niyang darating. Bakit sa dami ng taong pwedeng pumatay sa akin, ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ang siyang hahayaan akong mamatay sa gitna ng mga abong ito? Ang huling alaala ni Ayane, bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay, ay ang malamig na hangin mula sa pinto na muling sumara. Dala ang huling pagkakataon niyang mabuhay na kasama ang lalaking kanyang minahal. Sayang naman, ang maganda mong mukha, Ayane.
Pero mas sayang kung hindi natin makukuha ang perang pinaghirapan ni Mateo dahil lang sa katigasan ng ulo mo. Ang boses ni Aling Socorro ay parang lason na dahan-dahang pumatak sa pandinig ni Ayane. Iyon ang unang bungad sa kanya sa gitna ng malabong puting paligid ng ospital. Gustong idilat ni Ayane ang kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang mga talukap ay tila nakadikit dahil sa mga tuyong luha at benda. Ang bawat bahagi ng kanyang mukha at balikat ay parang tinitusok ng libu-libong nagbabagang karayom. Sa kabila ng hapdi, ang unang pumasok sa isip ni Ayane ay ang kaligtasan ni Mateo. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga tuyot na labi upang tawagin ang pangalan ng asawa, ngunit tanging isang mahinang ungol lamang ang lumabas sa kanyang lalamunan na tila puno ng bubog. Huwag ka nang magpumilit magsalita, wika ni Mateo. Naramdaman ni Ayane ang pagdapo ng kamay ng asawa sa kanyang braso. Ang braso na hindi gaanong napinsala ng apoy. Ngunit hindi na ito ang mainit na haplos na dati niyang kinasasabikan. Malamig ito. Walang buhay. Narito ang mga papeles para sa insurance benta sa nasunog nating bahay at para sa iyong medical claim. Kailangan mo itong lagdaan para maasikaso na ni nanay ang mga bayarin. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa dibdib ni Ayane. Sa gitna ng kanyang pakikipaglaban sa kamatayan, ang unang inisip ng kanyang pamilya ay ang pera. Naalala niya ang huling sulyap ni Mateo bago siya nito iwan sa gitna ng apoy. Ang imahe ni Mateo habang buhat, si Cassandra ay tila isang malaking sugat na hindi kailanman maghihilom. Bakit? Sa wakas ay naibulong ni Ayane. Ang boses niya ay gumaralgal, puno ng pait. Bakit siya? Ang inuna mo? Naramdaman niya ang bahagyang pagkabigla ni Mateo. Bumitaw ito sa kanyang braso at narinig ni Ayane ang mabigat na pagbuntong hininga ng asawa. Ayane, alam mo namang linkiuhwa ako, ang depensa ni Mateo na may halong inis. Si Cassandra ang pinakamalapit sa pinto. Siya ang mas nangangailangan ng tulong dahil nahimatay siya agad. Ikaw, matapang ka. Alam kong kaya mo. Huwag mo naman sanang gawing issue ang pagliligtas ko ng buhay sa gitna ng trahedya. Napaka-selfish mo naman kung magseselos ka pa sa sitwasyong ito. Ang bawat salita ni Mateo ay parang isang sampal na mas masakit pa sa lapnos sa kanyang balat. Gaslighting. Alam ni Ayane ang ginagawa ng asawa. Pinalalabas nitong siya ang may mali dahil sa paghahanap ng katarungan sa sariling buhay. Tama ang asawa mo, Ayane. Singit ni Aling Socorro ang kanyang biyenan. Ang tunog ng takong ng sapatos nito ay marahas na tumatama sa semento, papalapit sa gilid ng kanyang kama. Huwag kang masyadong madrama. Buhay ka pa naman, di ba? Ang mahalaga ngayon ay maayos natin ang finances. Alam mo bang halos maubos na ang savings ni Mateo dahil sa deposit dito sa ospital? Ang utang na loob mo sa anak ko ay hindi mababayaran ng kahit anong insurance, kaya pirmahan mo na ito. Gusto ni Ayane na sumigaw. Gusto niyang sabihing ang perang sinasabi nila ay galing sa pinagbentahan ng lupa ng kanyang mga yumaong magulang. Ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mahina. Ang kanyang puso ay tila isang basag na kristal na paulit-ulit na dinudurog ng mga taong dapat ay nagtatanggol sa kanya. Habang inaalalayan siya ni Mateo na itaas ang kanyang nanginginig na kamay para hawakan ng panulat, isang matinding pakiramdam ng pag-iisa ang bumalot kay Ayane. Siya ay narito, nakagapos sa mga benda, bilanggo sa sariling sugatang katawan, habang ang mga taong mahal niya ay nagpipista na sa kanyang mga labi. Bakit ang lalaking nangakong magiging katuwang ko sa hirap at ginhawa ay siya ring unang binitaw sa akin nang dumating ang pinakamalaking unos? Nang tuluyang mailapat ang dulo ng panulat sa papel, narinig ni Ayane ang mahinang bulungan sa labas ng pintuan. Isang boses ng babae. Malambing, pamilyar. Tapos na ba? Sabi ni Mateo. Pagkatapos nito ay pwede na tayong mag-celebrate ng paggaling ko. Iyon ang boses ni Cassandra. Narito siya sa ospital. At habang si Ayane ay naghihingalo sa sakit,
Ang kanyang asawa at ang kalaguyo nito ay nagpaplano na ng kanilang susunod na hakbang gamit ang kanyang pera. Ang mga salitang iyon ni Aling Socorro ay tila mas matalas pa sa scalpel ng doktor na humihiwa sa kanyang balat. Wala pang isang linggo mula nang maganap ang sunog, ngunit pilit na siyang pinalalabas ng kanyang biyenan sa ospital. Sa halip na kalinga, ang bumubungad kay Ayane araw-araw ay ang reklamo tungkol sa bayarin. Habang inaalalayan siya ng isang nurse na maupo sa wheelchair, bawat galaw ni Ayane ay isang kalbaryo. Ang mga bagong sugat na nagsisimula pa lamang maghilom ay tila muling bumubuka. Ramdam niya ang lagkit ng mga gamot sa ilalim ng kanyang benda at ang hapdi ng mainit na hangin na dumadampi sa kanyang sensitibong balat. Nay, baka pwedeng kahit 2 araw pa, sabi ng doktor, prone pa ako sa infection. Pakiusap ni Ayane. Ang kanyang boses ay mahina. Parang isang kandilang unti-unting nauubos ang mitya. Doktor! Sus! Gusto lang ng mga yan na pirahan tayo. Sa bahay ka na magpalakas. Doon, ako ang titingin sa'yo. Sagot ni Socorro habang abala sa pag-aayos ng mga gamit ni Ayane sa isang plastic bag. Ngunit alam ni Ayane ang totoong dahilan. Ang perang dapat ay pambayad sa kanyang therapy ay nakita niyang palihim na isinilid ni Socorro sa sariling pitaka. Ang pera mula sa claim ng kanyang nasunog na alahas. Nang makauwi sa kanilang maliit na bahay, hindi ang amoy ng malinis na kumot ang sumalubong kay Ayane, kundi ang amoy ng alikabok at kapabayaan. Inilagay siya sa isang maliit at madilim na silid sa itaas, malayo sa mga mata ng mga kapitbahay. Isang hapon, habang si Mateo ay wala dahil sa duty, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Inasahan ni Ayane na si Socorro ang papasok. Dala ang kanyang hapunan, ngunit ang amoy ng mamahaling pabango. Isang amoy na hinding-hindi niya malilimutan ang unang pumasok sa silid. Kamusta na ang ating survivor? Si Cassandra. Nakatayo ito sa pintuan. Suot ang isang hapit na pulang damit. Hawak ang isang basket ng prutas na tila isang pang-uuyam. Lumapit siya sa kama ni Ayane. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay parang isang martilyo na tumatama sa sentido ni Ayane. Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka. Hirap na utos ni Ayane. Tumawa ng mahina si Cassandra. Isang tunog na puno ng panunuya. Easy ka lang, Ayane. Narito ako para tumulong. Sabi kasi ni Mateo, masyado ka raw naging pabigat nitong mga nakaraang araw. Naaawa na ako sa asawa mo. Mukhang stress na sa pag-aalaga sa isang tulad mo. Ibinaba ni Cassandra ang basket at dahan-dahang yumuko para itapat ang kanyang mukha sa tapat ng mukha ni Ayane na puno ng benda. Tumingin ka sa salamin, Ayane. Tingnan mo ang mga pilat na yan. Akala mo ba titiisin ni Mateo na tumingin sa ganyang klaseng mukha gabi-gabi? Kahit si Socorro, nandidiri sa tuwing lalapit sa'yo, nanigas ang buong katawan ni Ayane. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang marahas na kabog na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kumot ay dahan-dahang kumuyom kahit na ang bawat pagkilos ay nagdudulot ng kirot. Hindi ka mahal ni Mateo. Niligtas niya ako dahil ako ang buhay niya. At ikaw? Iniwan ka niya dahil ikaw ang kanyang anino. Isang aninong dapat nang naglaho sa apoy. Bulong ni Cassandra, ang kanyang boses ay parang ahas na gumagapang sa pandinig ni Ayane. Nang marinig ni Ayane ang yabag ni Socorro sa hagdan, biglang nagbago ang anyo ni Cassandra. Ang mapanuyang ngiti ay napalitan ng isang malungkot na mukha. Heto na ang tubig mo, Ayane. Inumin mo na ito para mabilis kang gumaling. Sabi ni Cassandra sa malakas na boses, sapat para marinig ni Socorro na kapapasok lang. Napakabait mo talagang bata, Cassandra. Buti pa ikaw, may malasakit sa pamilya namin. Puri ni Socorro habang masamang tingin ang ipinupukol kay Ayane. Hindi katulad ng iba dyan, nakahiga na nga lang.
Nagagawa pang maging masungit sa mga bisita. Sa loob ng silid na yon, sa gitna ng dalawang babaeng tila nagpipista sa kanyang paghihirap, isang malamig na pakiramdam ang unti-unting namuo sa kalooban ni Ayane. Ang pighati ay dahan-dahang napapalitan ng isang bagay na mas matibay, isang pagnanais na hindi lamang mabuhay, kundi ang makitang bumagsak ang bawat isa sa kanila. Bakit ko hahayaang saktan nila ako sa loob ng sarili kong pamamahay? Habang ang dugong nananalaytay sa aking mga ugat ay nagmula sa mga magulang na namatay para lamang protektahan ako. Nang gabing iyon, matapos siyang iwanang mag-isa sa dilim, dahan-dahang itinaas ni Ayane ang kanyang nanginginig na kamay. Hinawakan niya ang benda sa kanyang mukha. Hindi na siya umiyak. Ang bawat patak ng luha ay naubos na sa apoy. Ang natira na lamang ay ang matigas at tuyong lupa ng kanyang galit. Ang silid ni Ayane ay naging kuta ng kanyang pighati. Sa loob ng 3 araw, ang tanging ugnayan niya sa labas ay ang malamig na lugaw na iniiwan ni Aling Socorro sa tabi ng kanyang higaan at ang panapanahong pagbisita ni Mateo na puno ng panunumbat. Ang kanyang mga benda ay hindi napapalitan at ang amoy ng luma at tuyong gamot ay humahalo na sa alikabok ng silid. Ramdam ni Ayane ang pangangati at ang unti-unting pamamaga ng kanyang mga sugat. Isang senyales na ang impeksyong kinatatakutan niya ay nagsisimula na. Isang hapon, habang ang ulan ay malakas na humahampas sa bubong, narinig ni Ayane ang marahang pagpihit ng doorknob. Akala niya ay si Socorro na naman ito upang kunin ang hindi niya naubos na pagkain, ngunit ang yabag na pumasok ay mabigat at may tiyak na direksyon. Hindi rin ito ang amoy ng pabango ni Cassandra, kundi isang amoy na malinis, amoy ng antiseptic at mint. Sino ka? Mahinang tanong ni Ayane, pilit na ibinabangon ang kanyang sarili sa kabila ng panghihina. Huwag kang malikot, Ayane. Narito ako para tumulong. Sagot ng isang baritonong boses. Kalmado ito ngunit may awtoridad. Nang dahan-dahang imulat ni Ayane ang kanyang mga mata, isang lalaki ang tumambad sa kanyang paningin. Nakasuot ito ng simpleng puting polo, may salamin, at may dalang isang itim na medical bag. Si Dr. Rafael. Naalala niya ito sa ospital. Ang doktor na sumuri sa kanya noong gabing dinala siya sa emergency room, ang tanging taong hindi tumingin sa kanya nang may pandidiri. Papaano ka nakapasok? Galit si Mateo sa mga bisita. Kaba sa dibdib ni Ayane. Hindi ako bisita. Ako ay iyong doktor. Nalaman ko mula sa nurse na hindi ka na bumalik para sa iyong follow-up check-up. Alam kong may hindi tama. Wika ni Rafael habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang gamit sa tabi ng higaan. At tama nga ako. Ang hangin dito ay hindi para sa isang nagpapagaling, kundi para sa isang unti-unting pinapatay. Hindi sumagot si Ayane. Hinayaan niya si Rafael na simulan ang pagtatanggal ng kanyang mga lumang benda. Ang bawat paghila ng gauze sa kanyang balat ay nagdudulot ng matinding hapdi. Ngunit ang kamay ng doktor ay napakabanayad. Bawat patak ng panlinis na ginagamit nito ay tila nagbibigay ng panandaliang ginhawa sa nagbabagang pakiramdam ng kanyang mga sugat. Bakit mo ito ginagawa? Wala na kaming pera para sa serbisyo mo. Bulong ni Ayane. Ang kanyang mga mata ay nakapokus sa kisame upang hindi makita ang sariling kalagayan. Dahil ang pagiging doktor ay hindi lamang tungkol sa pera, Ayane. Ito ay tungkol sa dangal ng buhay, sagot ni Rafael. Huminto siya sandali at tumitig ng diretso sa mga mata ni Ayane. Nakita ko ang record mo. Nakita ko kung paano ka iniwan ng asawa mo sa sunog. Hindi ka dapat narito, nabubulok sa dilim. May pagkakataon ka pa, Ayane. Pero kailangan mong piliing lumaban. Sa sandaling iyon, isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa puso ni Ayane. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon mula nang mangyari ang trahedya na may isang taong kumilala sa kanyang halaga, hindi bilang isang pasyente o isang pabigat, kundi bilang isang tao. Ngunit ang katahimikan ng sandaling iyon ay biglang binuwag ng marahas na pagbukas ng pinto.
Ang tunog ng kahoy na tumama sa pader ay umaling-aungaw sa buong silid. Doon, nakatayo si Mateo. Basang-basa ng ulan at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Anong ginagawa mo rito?" sigaw ni Mateo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. "Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok sa bahay ko at hawakan ang asawa ko?" "Mateo, kailangan ni Ayane ng medikal na atensyon. Ang mga sugat niya ay malapit ng ma-infect dahil sa kapabayaan ninyo." Matapang na sagot ni Rafael. Tumatayo siya upang harapin ang nagngangalit na asawa. "Kapabayaan? Linkuha ako. Alam ko kung paano mag-alaga ng sugat." Bulyaw ni Mateo habang papalapit kay Rafael. "Lumabas ka bago ko makalimutang doktor ka. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Ang asawa ko ay responsibilidad ko at wala kang pakialam kung anong mangyari sa kanya sa loob ng pamamahay na ito." Hinila ni Mateo si Rafael sa braso. Pilit itong inilalabas ng silid. Ang tunog ng kanilang pagbubuno at ang mga mabibigat na yabag sa pasilyo ay nagpapakaba kay Ayane. Narinig niya ang pagkalagaslas ng gamit ni Rafael na nahulog sa sahig. "Ayane, tandaan mo ang sinabi ko. Huwag kang susuko." Sigaw ni Rafael bago tuluyang maisara ni Mateo ang pinto ng bahay nang may malakas na kalabog. Muling bumalik ang katahimikan sa silid, ngunit ito ay isang katahimikang mas nakakatakot kaysa kanina. Pumasok si Mateo sa loob. Ang kanyang mukha ay madilim at ang kanyang hininga ay gumaralgal sa galit. Lumapit siya kay Ayane at dinuro ito. "Subukan mong magpapasok ulit ng ibang lalaki rito at titiyakin kong hindi mo na makikita ang liwanag ng araw, Ayane. Huwag mong kakalimutan, buhay mo ang kinuha ko sa apoy, kaya buhay ko ang pag-aari mo ngayon." Nang iwan siyang mag-isa ni Mateo, nanginginig ang buong katawan ni Ayane. Ngunit sa gitna ng takot, may isang bagay na naiwan si Rafael sa kanyang kama. Isang maliit na botelya ng gamot at isang piraso ng papel na may nakasulat na numero. Hinawakan ni Ayane ang papel ng mahigpit. Ang takot ay dahan-dahang natutunaw at sa unang pagkakataon, ang dilim ng kanyang silid ay hindi na tila isang bilangguan, kundi isang silid kung saan naghihintay ang kanyang muling pagsilang. Gabi na, at ang tanging nagbibigay ng liwanag sa silid ni Ayane ay ang malamlam na sinag ng buwan na pilit sumisilip sa pagitan ng mga luma at punit na kurtina. Sa ilalim ng kanyang unan, naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng isang lumang cellphone, isang gamit na matagal na niyang itinago at hindi alam ni Aling Socorro. Sa nanginginig na mga daliri, binuksan niya ang mensahe. "Ayane, anak. Narito ako, sa lumang simbahan sa kanto. Kailangan nating mag-usap. Hindi aksidente ang pagkamatay ng mga magulang mo." Ang boses ni Nanay Rosa sa kanyang isipan ay tila isang multo mula sa nakaraan. Si Nanay Rosa ang dating katulong ng kanyang mga magulang, ang babaeng nakasaksi sa kanyang paglaki, bago ito biglang naglaho matapos ang malaking sunog. 10 taon na ang nakalilipas. Ang sunog na kumitil sa buhay ng kanyang ina at ama. Sa kabila ng hapdi ng kanyang mga sugat, dahan-dahang bumangon si Ayane. Ang bawat paggalaw ng kanyang binti ay parang pagpunit sa telang nakadikit sa kanyang balat. Kinagat niya ang kanyang labi upang hindi makagawa ng anumang tunog na makakagising kay Mateo na mahimbing na natutulog sa kabilang silid. Gamit ang isang madilim na shawl upang itago ang kanyang mga benda, dahan-dahan siyang lumabas ng bintana. Sa unang palapag, tinitiis ang bawat kirot na tila humihila sa kanya pabalik sa kama. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, malamig at malupit. Ang bawat patak na tumatama sa kanyang sensitibong balat ay parang kurot ng yelo. Ngunit hindi ito naging hadlang. Narating niya ang lumang simbahan, isang abandonadong gusali na ang mga pader ay puno na ng lumot at ang amoy ay luma at maputik. Sa madilim na sulok, nakita niya ang isang matandang babae na nakabalot sa makapal na jacket. Ang mga mata nito ay puno ng takot at pighati. "Nanay Rosa."
Tawag ni Ayane. Ang kanyang boses ay halos maglaho sa tunog ng malakas na kulog. Ayane, Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Naiiyak na wika ng matanda habang dahan-dahang hinahawakan ng mga kamay ni Ayane. Patawarin mo ako, anak. Masyado akong natakot noon, pero hindi ko na kaya ang konsensya ko. Ang sunog sa bahay ninyo noon, nakita ko si Socorro. Nakita ko siyang lumabas sa likod ng bahay bago sumabog ang kusina. Tila tumigil ang mundo ni Ayane. Ang lamig ng ulan ay hindi na niya nararamdaman dahil ang apoy ng galit ay muling nagliyab sa kanyang dibdib. Si Aling Socorro. Pero bakit? Magkaibigan sila ni nanay. Dahil sa lupa, Ayane. Dahil sa insurance. At ang asawa mo. Si Mateo. Hindi mo ba naitatanong kung bakit siya ang naging Lin Kyuhua na nagligtas sa'yo noon? Plinado ang lahat, anak. Ang pamilyang kinabibilangan mo ngayon ang pumatay sa pamilyang tunay na nagmahal sa'yo. Ang bawat salita ni Nanay Rosa ay parang isang matalim na balisong na paulit-ulit na itinusok sa puso ni Ayane. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng utang na loob na ipinamumukha sa kanya ni na Mateo at Socorro ay nakatayo pala sa ibabaw ng mga bangkay ng kanyang mga magulang. Biglang may narinig silang kaluskos ng mga tuyong dahon sa labas ng simbahan. Ang tunog ng mga yabag sa basang semento ay papalapit. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Rosa sa takot. Kailangan mo nang umalis, Ayane. Huwag mong ipapakita na alam mo na ang lahat. Mag-iingat ka, anak. Sila ay mga lobong nagbibihis tupa. Mabilis na tumakbo si Nanay Rosa palabas sa kabilang pinto. Iniwan si Ayane na nakatayo sa gitna ng kadiliman. Sa ilalim ng ulan, niyakap ni Ayane ang kanyang sarili. Ang kanyang mga benda ay basang-basa na at ang bawat pilat sa kanyang katawan ay parang sumisigaw ng katarungan. Hindi na siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay natuyo na kasabay ng kanyang kawalang malay. Pangako, inay, itay. Bulong niya sa gitna ng kadiliman. Hindi ako mamamatay sa abo. Sisingilin ko sila sa bawat patak ng dugo at bawat hapdi ng aking mga sugat. Habang pabalik siya sa bahay, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang gumagapang sa kalsada, sinusundan ng bawat hakbang niya. Ang tunog ng makina nito ay parang isang mababang ungol ng hayop na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumunggab. Nang marating ni Ayane ang tapat ng kanilang gate, tumigil ang sasakyan. Bumaba ang bintana nito, ngunit tanging kadiliman lamang ang nakita ni Ayane sa loob. Alam niya, ramdam niya, ang kuta na inaakala niyang silungan ay ang mismong impyernong kailangan niyang wasakin. Ang buong paligid ay puno ng kislap ng mga kristal na chandelier at ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak, ngunit para kay Ayane, ang bawat hininga niya ay tila amoy ng abo at nabubulok na kasinungalingan. Ngayong gabi, ang gabi ng parangal para sa mga bayani. At si Mateo ang pangunahing bituin. Siya ang tatanggap ng medalya bilang Lin Kyuhua ng taon. Sa loob ng silid ng hotel, pilit na pinagkakasya ni Aling Socorro si Ayane sa isang mahabang gown na gawa sa makapal na asul na pelus. Ang tela ay mabigat at mainit, sadyang pinili upang takpan ang bawat pilat sa kanyang mga braso, balikat at likod. Huwag kang malikot, Ayane. Kailangan mong magmukhang kagalang-galang. Bulyaw ni Socorro habang hinihigpitan ng zipper sa likod ni Ayane. Naramdaman ni Ayane ang pagkiskis ng zipper sa kanyang bagong hilom na balat. Isang hapdi na nagpapakagat sa kanyang labi. Isipin mo na lang na para ito sa dangal ng asawa mo. Kapag maayos ka, hindi sila magtatanong kung bakit ka nagmukhang ganyan. Pagkatapos ng sunog, pumasok si Mateo sa silid. Suot ang kanyang formal na uniforme. Mukha siyang matikas, malinis, at kagalang-galang. Lumapit siya kay Ayane at tinitigan ang kanyang mukha na kapal-kapal ng makeup upang itago ang mga bakas ng pinsala. Ngumiti ka mamaya, Ayane. Utos ni Mateo. Ang boses ay mababa
at puno ng babala. Ang mga kamera ay nakatutok sa atin. Huwag mong sisirain ang gabing ito sa pamamagitan ng pagmumukhang biktima. Tandaan mo, ako ang nagligtas sa iyo. Ako ang dahilan kung bakit ka nakatayo rito ngayon. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Ayane sa loob ng kanyang isipan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung paano nagagawa ng asawa niyang magsuot ng medalya habang ang mga kamay nito ay may bahid ng dugo ng kanyang mga magulang. Ngunit nanatili siyang tahimik. Natutunan na niyang ang katahimikan ang kanyang pinakamabisang sandata. Nang lumabas sila sa ballroom, sinalubong sila ng sunod-sunod na pagputok ng mga flash ng camera. Ang bawat pagpindot ng mga photographer sa kanilang kagamitan ay naglalabas ng nakabubulag na puting liwanag na tila humahalukay sa madilim na sikreto ni Ayane. Nakakabit ang braso ni Mateo sa kanyang baywang, mahigpit ang hawak nito, hindi bilang proteksyon, kundi bilang isang paalala na siya ay pag-aari nito. Narito ang ating bayani at ang kanyang matapang na asawa, anunsyo ng host sa entablado. Ang buong silid ay napuno ng malakas na palakpakan. Isang tunog na parang mga hampas ng alon na dumaragasa sa pandinig ni Ayane. Habang nasa gitna ng pagdiriwang, nagpaalam si Mateo na kakausapin lamang ang kanyang hepe. Naiwang mag-isa si Ayane sa isang sulok, hawak ang isang baso ng juice na nanginginig sa kanyang kamay. Sa gitna ng ingay ng tawanan at kalansing ng mga kubyertos, naramdaman ni Ayane ang isang pamilyar na presensya. Sa hindi kalayuan, nakita niya si Cassandra. Nakasuot ito ng isang manipis na itim na damit, tila isang anino na naglalakad sa gitna ng karangyaan. Nagtama ang kanilang mga mata at isang mapanuyang kindat ang ibinigay nito kay Ayane bago dahan-dahang lumabas patungo sa garden ng hotel. Pagkalipas ng ilang minuto, napansin ni Ayane na hindi na rin makita si Mateo. Dahan-dahang lumakad si Ayane. Tinitiis ang hapdi ng kanyang mga paa sa loob ng sapatos na may mataas na takong. Nilampasan niya ang mga taong abala sa pagpuri sa asawa niya hanggang sa marating niya ang madilim at tahimik na bahagi ng garden kung saan ang tanging maririnig ay ang bulong ng hangin sa mga dahon ng puno ng narra. Doon, sa ilalim ng lilim ng isang malaking gazebo, nakita niya sila. Ang kanyang asawa, ang bayaning pinararangalan ng buong lungsod, ay nakayakap ng mahigpit kay Cassandra. Ang mga kamay ni Mateo na kani-kanina lang ay humahawak sa medalya ng karangalan, ay ngayon ay marahas na humahaplos sa mukha ng kanyang kalaguyo. Konting tiis na lang, Cassandra. Narinig ni Ayane ang pabulong na boses ni Mateo, puno ng pagsinta na hindi nito kailanman naiparamdam sa kanya. Kapag nakuha na natin ang huling piraso ng lupa at ang insurance ni Ayane, aalis na tayo. Hahayaan na nating mabulok ang babaeng iyan sa sarili niyang mga pilat. Nanigas ang buong pagkatao ni Ayane. Ang hangin sa paligid ay tila naging yelo. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malamig at matalim na pakiramdam ang lumaganap sa kanyang buong sistema. Dahan-dahan siyang umatras, sinisiguradong walang ingay ang kanyang bawat hakbang sa damuhan. Bumalik siya sa maliwanag na ballroom, dumaan sa harap ng isang malaking salamin. Tumigil siya at tiningnan ang kanyang sarili. Ang makeup ay maayos, ang gown ay maringal, at ang kanyang mukha ay kalmado. Inayos niya ang kanyang buhok at dahan-dahang ngumiti. Isang ngiting kasing talim ng labaha. Isang ngiting hindi para sa ligaya, kundi para sa nalalapit na paghuhukom. Isuot mo ang iyong medalya, Mateo. Bulong niya sa kanyang sarili habang nakatitig sa kanyang refleksyon. Dahil sisiguraduhin kong iyan ang huling bagay na hahawakan mo bago kita dalhin sa impyernong sadyang inilaan ko para sa iyo. Nang muling bumalik si Mateo sa kanyang tabi at hinalikan siya sa noo, sa harap ng mga tao, hindi na nandidiri si Ayane.
Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang sigla. Ang laro ay nagsisimula na at sa gabing ito, natutunan na niyang isuot ang pinakamaganda at pinakamapanganib na maskara sa lahat. Ang boses ni Aling Socorro ay parang isang malamig na hangin galing sa sementeryo na dumaan sa pasilyo ng bahay. Nakatayo si Ayane sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kusina. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang baso ng tubig na kani-kanina lang ay balak niyang inumin. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa puot na tila gustong sumabog sa kanyang mga ugat. Sa loob ng kusina, nakaupo sina Aling Socorro at Cassandra sa hapagkainan. Nakalatag sa harap nila ang ilang mga papeles na may mga selyo ng bangko at mga listahan ng mga utang. Ang liwanag ng bumbilya sa itaas ay nagbibigay ng matatalim na anino sa kanilang mga mukha na ginagawa silang mukhang mga nilalang na galing sa ilalim ng lupa. Siguraduhin mo lang, tita, wika ni Cassandra habang pinaglalaruan ang kanyang bagong manicure na kuko. Masyadong matalino si Ayane. Baka mahalata niya na nilalasing niyo lang siya sa mga gamot na pampatulog at ang mga utang niyo sa kasino, baka malaman din niya. Huwag kang mag-alala, sagot ni Socorro na may kasamang malutong na tawa. Sa tingin mo ba ay maniniwala ang sinuman sa isang babaeng sunog na ang balat at sira na ang isip? Sasabihin ko sa mga pulis at sa mga kapitbahay na ang trauma ng sunog ang nagdulot ng kanyang pagkabaliw. At si Mateo, gagawin ni Mateo ang lahat ng sasabihin ko. Hawak ko ang leeg ng anak ko. Naramdaman ni Ayane ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang uod na kumakain sa kanyang pandinig. Ang bahay na ito, na inakala niyang kanlungan ng kanyang mga pangarap, ay isa palang pugad ng mga buwitre na naghihintay lamang sa kanyang huling hininga upang tuluyang malamon ang kanyang mga ari-arian. Dahan-dahang umatras si Ayane, sinisiguradong hindi lilikha ng anumang tunog ang kanyang mga paa sa sahig. Bumalik siya sa kanyang madilim na silid at mabilis na isinilid ang baso sa ilalim ng kama. Humiga siya at nagtulog-tulugan. Pinapakalma ang kanyang mabilis na paghinga. Ilang minuto ang lumipas. Narinig niya ang pagbukas ng kanyang pinto. Ang mabigat na yabag ni Aling Socorro ay papalapit sa kanyang higaan. Ramdam ni Ayane ang titig ng matanda. Isang titig na puno ng kasakiman at kawalan ng awa. Ayane, gising na anak. Malambing na tawag ni Socorro, isang boses na sadyang inihanda para sa panlilinlang. Heto na ang bitamina mo. Pinabili ko ito kay Mateo para mabilis lumakas ang iyong katawan at isipan. Dahan-dahang idinilat ni Ayane ang kanyang mga mata. Pilit na nagpakita ng pagkalito at panghihina. Nay, gabi na po ah. Kailangan mo ito anak, para hindi ka na laging tulala. Wika ni Socorro habang iniaabot ang isang maliit na baso na may lamang malapot na puting likido. Tiningnan ni Ayane ang likido. Alam niya, ramdam niya ang panganib na nananahan sa loob ng basong yon. Ito ang gamot na unti-unting nagpapalabo sa kanyang alaala sa mga nakaraang araw. Ang gamot na nagpapatulog sa kanya ng mahabang oras upang magawa nila ang kanilang mga masasamang balak ng walang hadlang. Salamat po, Nay, bulong ni Ayane. Kinuha niya ang baso at dahan-dahang itinapat sa kanyang mga labi. Nakita niya ang bahagyang pag-angat ng mga sulok ng labi ni Socorro, isang mapanuring ngiti ng isang nananalo. Sa sandaling iyon, ang tanging nasa isip ni Ayane ay ang kanyang mga magulang. Ang kanilang mga muka ang nagbigay sa kanya ng lakas upang hindi sumuko sa takot. Itinungga ni Ayane ang likido, ngunit sa halip na lunukin, maingat niya itong itinago sa ilalim ng kanyang dila. Isang teknik na itinuro sa kanya ni Rafael noong huling pagbisita nito. Humiga siyang muli at ipinikit ang kanyang mga mata. Hinahayaang isipin ni Socorro na matagumpay na naman ang kanyang panlilinlang.
Nang marinig niyang lumabas na ang matanda at sumara ang pinto, mabilis na bumangon si Ayane at idinura ang likido sa isang basahan. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa dilim. Bakit ang mga taong tinuring kong pamilya ang siyang nagluluto ng aking kamatayan sa bawat patak ng kanilang huwad na kalinga? Ang bawat segundo ng kanyang pagtitiis ay tila isang mahabang gabi na walang katapusan. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga benda, sa loob ng kanyang sugatang puso, ang isang plano ay dahan-dahan nang nabubuo. Ang baliw na nais nilang itapon ay siya palang magiging mitya ng kanilang sariling pagkagunaw. Isang linggo na ang lumipas, mula nang simulan ni Ayane ang kanyang mapanganib na pagpapanggap. Sa loob ng panahong iyon, naging bihasa siya sa sining ng panlilinlang. Sa tuwing papasok si Aling Socorro sa kanyang silid, nakasandal si Ayane sa sulok, ang kanyang mga mata ay walang buhay at nakatitig sa kawalan. Kung minsan ay kakausapin niya ang hangin, o kaya naman ay dahan-dahang hihimasin ang kanyang mga benda habang humuhuni ng isang malungkot at nakakakilabot na himig. Baliw na nga talaga ang bruha. Narinig niyang bulong ni Socorro habang nagwawalis sa labas ng pinto. Mas mabuti ito, Mateo. Mas madali nating mapapapirma sa mga papeles ang isang taong wala na sa katuwiran. Ngunit sa ilalim ng maskarang iyon, ang isip ni Ayane ay mas matalas pa sa labaha. Gamit ang cellphone na itinago niya sa loob ng punda ng unan, lihim siyang nakikipag-ugnayan kay Dr. Rafael. Ang bawat mensahe mula sa doktor ay naglalaman ng mga tagubilin kung paano gagamutin ang kanyang mga sugat gamit ang mga gamot na palihim nitong iniwan sa labas ng kanyang bintana tuwing hating gabi. Kailangan mong lumakas, Ayane. Sulat ni Rafael sa isang mensahe. Ang hustisya ay nangangailangan ng katawang kayang tumayo at isip na kayang lumaban. Huwag kang susuko, narito lang ako. Isang gabi, matapos masiguro na mahimbing na ang tulog ng mag-ina, dahan-dahang tumayo si Ayane mula sa kanyang higaan. Maingat siyang lumakad patungo sa lumang salamin na nakasandal sa pader. Sa loob ng maraming linggo, iniwasan niyang tingnan ang kanyang refleksyon. Takot siya sa aninong baka makita niya, isang halimaw na nilikha ng apoy. Ngunit sa gabing ito, dahan-dahan niyang kinuha ang dulo ng benda sa kanyang panga at dahan-dahang inikot ito. Ang bawat pagkalag ng tela ay tila isang pagtuklap ng kanyang lumang pagkatao. Nang tuluyang mahulog ang huling piraso ng gauze sa sahig, tumambad sa kanya ang kanyang mukha. May mga pilat na kulay rosas at lila sa kanyang pisngi at leeg. Ang kanyang balat ay hindi na kasing kinis ng dati. At ang mga ukit ng apoy ay tila mga mapa ng isang madilim na paglalakbay. Ngunit sa halip na maiyak, hinawakan ni Ayane ang bawat pilat ng may paggalang. Ito ang aking war paint. Bulong niya sa kanyang sarili habang hinahaplos ang magaspang na bahagi ng kanyang balat. Ang bawat ukit na ito ay saksi sa kalupitan ni Mateo. Ang bawat sugat na ito ay paalala kung bakit hindi ako dapat tumigil hanggang hindi sila nagbabayad. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsuko ay ngayon ay nagliliyab sa determinasyon. Hindi na siya nandidiri sa kanyang sarili. Ang nakikita niya sa salamin ay isang mandirigmang muling isinilang mula sa abo. Dahil sa kanyang pagpapanggap na baliw, naging kampante si Mateo at Aling Socorro. Hindi na nila nilalak ang pinto ng kanyang silid at madalas ay iniiwan nila siyang mag-isa sa bahay habang sila ay lumalabas upang magsaya gamit ang pera ng insurance. Gamit ang pagkakataong ito, dahan-dahang lumabas si Ayane sa kanyang silid at pumasok sa kwarto ni Mateo. Ang amoy ng asawa, amoy ng sigarilyo at mamahaling alak ay nagpabigat sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya hinayaang madaig siya ng emosyon. Nagsimula siyang maghanap sa mga drawer, sa ilalim ng kutsyon at sa loob ng mga sapatos. Alam niyang may itinatago silang higit pa sa pera. Alam niyang may mga dokumentong magpapatunay sa sabuatan ni na Socorro at Mateo
sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Matapos ang halos 1 oras na paghahalughog, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na bagay na nakadikit sa ilalim ng frame ng kanilang kama. Isang maliit na plastik na may lamang susi, isang susi na may kakaibang disenyo at may nakaukit na maliit na simbolo ng isang bangko. Ang puso ni Ayane ay marahas na tumibok sa kanyang dibdib. Ang tunog ng kanyang kaba ay tila nakikipagpaligsahan sa tunog ng ulan sa labas. Ito ang susi sa safety deposit box ng kanyang ama. Ang susing akala niya ay nawala na sa sunog 10 taon na ang nakalilipas. Biglang narinig ni Ayane ang tunog ng pagbukas ng gate sa labas. Ang ingay ng makina ng sasakyan ni Mateo ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mabilis na isinisilid ang susi sa loob ng kanyang damit. Kailangan niyang makabalik sa kanyang silid. Kailangan niyang maging baliw muli bago bumukas ang pinto ng kwartong ito. Ngunit sa bawat hakbang niya patungo sa pintuan, nararamdaman niya ang bigat ng susing iyon sa kanyang dibdib. Isang bigat na nagbibigay sa kanya ng lakas. Isang bigat na magiging susi sa pagbukas ng pintuan ng impyerno para sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ayane, nasaan ka? Ang malakas na boses ni Mateo ay umalingaw-ngaw mula sa sala. Kasunod ang tunog ng mabibigat na yabag sa hagdan. Ang tunog ng bawat hakbang ni Mateo sa hagdan ay tila isang martilyo na tumatama sa dibdib ni Ayane. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga benda. Mabilis siyang gumapang palabas ng kwarto ni Mateo, pinipilit na huwag lumikha ng anumang kalansing o tunog sa sahig. Sa huling segundo bago lumiko ang kanyang asawa sa pasilyo, nakapasok si Ayane sa kanyang sariling silid at mabilis na sumubsob sa sahig. Yakap-yakap ang isang lumang manika na tila isang bata. Nang bumukas ang pinto, tumambad ang anino ni Mateo na humahaba sa sahig. Ang amoy ng alak at usok ng sigarilyo ay agad na bumalot sa maliit na espasyo. Ayane, anong ginagawa mo rito sa sahig? Tanong ni Mateo. Ang boses ay puno ng pagod at halatang iritasyon. Hindi sumagot si Ayane. Nanatili siyang nakatalikod. Dahan-dahang inuugoy ang kanyang katawan habang humuhuni ng isang malungkot na awit na walang tono. Nararamdaman niya ang titig ni Mateo sa kanyang likuran. Isang titig na puno ng pagkasuklam. Nakakabaliw ka na talaga. Minsan iniisip ko kung bakit pa kita iniligtas sa apoy kung magiging ganito ka lang din pabigat. Bulong ni Mateo bago marahas na isara ang pinto. Nang marinig ni Ayane ang paglakas ng volume ng telebisyon sa baba, dahan-dahan siyang tumayo. Ang susing nakuha niya ay tila nagbabaga sa loob ng kanyang damit. Alam niyang hindi na siya pwedeng maghintay. Kinabukasan, sa tulong ng isang mensahe kay Rafael, nahanap niya ang pagkakataong makalabas habang abala si Aling Socorro sa pakikipagmahjong sa kabilang kanto. Sinalubong siya ni Rafael sa tapat ng isang malaking bangko sa lungsod. Ang lamig ng aircon sa loob ng gusali ay tila humahalik sa kanyang mga sugat. Isang matinding kaibahan sa init ng impyernong pinanggalingan niya. Sa loob ng silid ng mga vault, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Naririnig ni Ayane ang bawat paghinga niya habang ipinapasok ng bank officer ang 2 susi upang buksan ang maliit na metal na kahon. Isang malakas na lagutok ng bakal ang umalingaw-ngaw at dahan-dahang bumukas ang pintuan ng vault. Sa loob ng kahon, nakita ni Ayane ang mga dokumentong matagal na niyang hinahanap. May mga titulo ng lupa na pag-aari ng kanyang ama, ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang isang asul na folder. Sa loob nito ay ang mga dokumento ng insurance para sa kanilang lumang bahay na nasunog 10 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang binasa ni Ayane ang bawat pahina. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang pirma sa ilalim ng paglilipat ng ari-arian. Hindi ito pirma ng kanyang ama. Ito ay isang mahusay na panggagaya, ngunit may isang maliit na marka sa gilid na tanging siya lang ang nakakaalam. Isang lihim
na senyas ng kanyang ama para sa mga pekeng dokumento. Ngunit ang mas nakakapanghina ay ang isang lihim na sulat na nakalakip sa folder. Ito ay sulat mula sa isang abogado na matagal na ring nawawala. Nakasaad doon ang tungkol sa malaking utang ni Aling Socorro sa mga magulang ni Ayane at ang banta ng kanyang ama na ipakukulong ang matanda dahil sa pagnanakaw sa pondo ng kanilang negosyo. Kaya nila ginawa yon. Bulong ni Ayane, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Pinatay nila ang mga magulang ko para hindi sila mabulid sa kahihiyan at pagkakulong. At si Mateo, ginamit niya ang pagiging lin-kyu hua-hua para masiguradong walang ebidensyang matitira. Ayane, kailangan nating kopyahin ang lahat ng ito. Wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng malasakit habang hinahawakan ang balikat ng babae. Ito ang magiging sandata mo, pero kailangan nating magmadali. Habang mabilis na kinukuha ni Rafael ang mga litrato ng dokumento gamit ang kanyang cellphone, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa katawan ni Ayane. Ang bawat piraso ng papel ay tila isang patalim na bumabaon sa kanyang nakaraan. Pinupunit ang lahat ng natitirang pag-ibig niya para kay Mateo. Ang lalaking pinakasalan niya ay hindi lamang isang taksil na asawa, kundi isang mamamatay tao na nag-uubli sa likod ng isang uniforme ng bayani. Nang matapos sila, mabilis na ibinalik ni Ayane ang mga dokumento. Ngunit bago niya isara ang kahon, kinuha niya ang isang maliit na litrato ng kanyang mga magulang na naroon din sa loob. Hinalikan niya ito ng matagal. Nang makauwi siya, dahan-dahan niyang binuksan ang gate, ngunit agad siyang napatigil. Ang sasakyan ni Mateo ay nakaparada na sa tapat ng pinto. Kahit na dapat ay nasa duty pa ito. Ang tunog ng kanyang kaba ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob, sinusubukang magmukhang tulala muli. Ngunit sa pagpasok niya sa sala, nakita niya si Mateo na nakatayo sa gitna ng silid, hawak ang kanyang lumang cellphone. Ang cellphone na dapat ay nakatago sa ilalim ng kanyang unan. "Nasaan ka galing, Ayane?" tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. "At sino ang kausap mo sa teleponong ito?" Ang bawat hibla ng katawan ni Ayane ay nanigas. Ang lihim na susing hawak niya sa loob ng bulsa ay tila bumibigat, sapat na upang ibagsak siya sa sahig. Ang mga mata ni Mateo ay nanlilisik, tila isang hayop na nahanap na ang kanyang biktima sa gitna ng dilim. Ang boses ni Mateo ay parang isang matalim na kumpas na humihiwa sa hangin ng kanilang sala. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ang kanyang anino ay humahaba patungo sa paanan ni Ayane. Tila isang madilim na kamay na handang sumakal sa kanya. Hawak-hawak nito ang maliit na cellphone, ang tanging tulay ni Ayane sa labas, ang tanging pag-asa niya para sa hustisya. Naramdaman ni Ayane ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang tambol na sumasabog sa loob ng kanyang dibdib, ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang mukha na walang ekspresyon. Dahan-dahan niyang itinagilid ang kanyang ulo, hinayaang malaglag ang ilang hibla ng buhok sa kanyang mga mata at nagsimulang humagikhik. Isang tunog na walang katuwiran at puno ng pait. "Ang laruan ko." Bulong ni Ayane. Ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala sa gitna ng gubat. "Ibinigay iyan sa akin ni nanay sa panaginip ko, Mateo. Sabi niya, bantayan ko ang mga masasamang tao." Marahas na inihagis ni Mateo ang cellphone sa sofa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay pumunit sa katahimikan ng silid. Ngunit sa kabutihang palad ay hindi ito nabasag. Humakbang siya nang malapit kay Ayane. Ang amoy ng alak at galit ay bumubulas mula sa kanyang hininga. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Ayane at niyanig ito ng malakas. "Huwag mo akong daanin sa pagkabaliw mo. Nakita ko ang mga numero rito. Sino ang kausap mo? Sino ang tinatawagan mo habang wala ako?"
Ang bulyaw ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot na baka mabunyag na ang kanyang mga krimen. Tumingin si Ayane ng diretso sa mga mata ni Mateo. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang kunwari ay pagkabaliw sa kanyang mga mata at pinalitan ito ng isang malamig at matalim na titig na nagpatigil sa asawa. Ngunit agad din niya itong binawi. Si Cassandra. Bulong ni Ayane. Nanginginig ang boses habang binabanggit ang pangalang alam niyang sisindi sa galit ni Kenji. Sabi niya, mahal mo pa rin siya. Sabi niya, gusto kanyang ilayo sa akin. Tinatawagan niya ako para sabihing, baka ako rin ang susunod na mawala. Tulad ng nangyari kina nanay at tatay, nanigas si Mateo. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa balikat ni Ayane ay dahan-dahang nanghina at bumitaw. Ang kanyang mukha na kani-kanina lang ay puno ng galit ay biglang namutla. Ang pagbanggit sa kanyang mga magulang ay isang saksak sa kanyang konsensya na pilit niyang ibinabaon sa limot. Ano? Anong sinasabi mo? Nauutal na tanong ni Mateo. Nababaliw ka na talaga, Ayane. Walang kinalaman si Cassandra rito at lalong walang pumatay sa mga magulang mo. Aksidente ang lahat. Iyon ang sabi niya, Mateo. Patuloy ni Ayane. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong habang dahan-dahan siyang lumalapit sa asawa. Sabi niya, hawak niya ang lahat ng ebidensya. Sabi niya, kapag hindi mo ibinigay ang lahat ng pera ng insurance sa kanya, isusumbong niya kayo ni Aling Socorro sa mga pulis. Tinatawagan niya ako para pagtawanan ako. Dahil mas mahal mo raw ang sikreto niyo kaysa sa akin. Ito ang bitag ni Ayane. Alam niyang ang relasyon ni na Mateo at Cassandra ay nakasandal lamang sa pagnanasa at kasakiman. Ang pagdududa ay isang laso na mabilis kumalat. At ngayong gabi, sinigurado niyang mainom ito ni Mateo hanggang sa huling patak. Taksil! Bulong ni Mateo sa kanyang sarili, ang kanyang isip ay nagsimulang maglaro. Naalala niya ang mga pagkakataon na huling dumadating si Cassandra sa kanilang tagpuan. Ang mga bulong nito tungkol sa pera at ang mga kakaibang tingin nito sa kanyang mga dokumento. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Aling Socorro, hingal na hingal at halatang galing sa isang mainit na pagtatalo sa labas. Mateo, ang babaeng iyon, si Cassandra! Sigaw ni Socorro, hindi napapansin si Ayane na nakatayo sa dilim. Nakita ko siyang kausap ang isang abogado sa kanto. Akala ba niya ay maiisahan niya tayo? Akala ba niya ay makukuha niya ang parte natin sa lupa ni Ayane? Nagkatinginan ang mag-ina. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang pagtitiwala na dati ay nagbubuklod sa kanila sa kanilang mga krimen ay unti-unti nang naglalaho, pinalitan ng matinding hinala at takot sa isa't isa. Nakatayo lang si Ayane sa sulok. Dahan-dahang hinahaplos ang kanyang mga pilat sa ilalim ng damit. Isang lihim ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood ang kanyang mga kalaban na unti-unting nilalamon ng sarili nilang bitag. Ang apoy ng paghihiganti ay hindi na lamang nasa kanyang nakaraan. Ito ay nagsisimula na ring sumiklab sa gitna ng mga taong sumira sa kanya. Mateo, tawag ni Ayane sa isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Bakit ang bilis tumibok ng puso mo? Natatakot ka ba na baka masunog ka rin sa sarili mong kasinungalingan? Hindi nakasagot si Mateo. Ang tunog ng malakas na kulog sa labas ay tila isang babala ng paparating na paghuhukom. Sa gabing ito, ang kuta ng kanilang mga lihim ay nagsimula ng magbitak-bitak. Ang boses ni Mateo ay gumaralgal, mabigat sa amoy ng alak at pagsisisi na hinaluan ng panunumbat. Pumasok siya sa silid ni Ayane sa gitna ng malalim na gabi. Ang kanyang uniforme ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay mapupula. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara, ang kanyang anino ay tila isang malaking sugat na bumabalot sa buong silid.
Dahan-dahang lumapit si Mateo sa gilid ng higaan ni Ayane. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang unang pagkakataon na tumingin siya sa kanyang asawa ng walang halong pandidiri o galit, kundi isang klase ng desperadong pagnanais na muling makuha ang tiwala na siya rin ang sumira. Inabot niya ang kamay ni Ayane, ang kamay na punong-puno ng mga pilat mula sa gabing iniwan niya ito sa apoy. Naramdaman ni Ayane ang init ng palad ni Mateo. Ngunit sa halip na ginhawa, ang haplos na yon ay tila isang baga na muling dumadampi sa kanyang balat. Ang kanyang buong sistema ay sumisigaw. Bawat hibla ng kanyang kalamnan ay naninigas sa pagkasuklam. Ang bawat sentimetro ng kanyang katawan na hinahawakan ng asawa ay parang muling nasusunog. Mahal mo pa ba ako, Ayane? Bulong ni Mateo habang inilalapit ang kanyang mukha sa leeg ng asawa. Kahit na ganito ang nangyari, ikaw pa rin naman ang pinakasalan ko, di ba? Pwede nating ayusin ito. Kalimutan na natin ang lahat ng sinabi ni Cassandra. Kalimutan na natin ang nakaraan. Huminga ng malalim si Ayane. Ang amoy ng alak mula kay Mateo ay humahalo sa amoy ng kanyang mga gamot, isang nakakasulasok na timpla ng katotohanan at kasinungalingan. Sa loob ng kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ng kanyang mga magulang sa gitna ng makapal na usok 10 taon na ang nakalilipas. Nakikita niya ang malamig na mga mata ni Mateo habang tumatalikod ito sa kanya sa ballroom. Ayusin? Muling wika ni Ayane. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Paano natin aayusin ang isang bagay na abo na, Mateo? Paano mo hihilingin na magmahal ang isang pusong sadyang hinayaan mong madurog? Hindi ko naman gustong mangyari yun. Biglang pagsigaw ni Mateo, ang kanyang desperasyon ay nauuwi sa marahas na pag-amin. Binitawan niya ang kamay ni Ayane at napatayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ere. Plano lang dapat yun ni nanay. Ang sabi niya, tatakutin lang natin ang mga magulang mo para hindi na sila maghabol ng utang. Hindi ko sinasadyang mamatay sila. Hindi ko sinasadyang masunog ang buong bahay. Tumigil ang mundo ni Ayane. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang kulog na yumanig sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Kahit na alam na niya ang katotohanan mula kay Nanay Rosa at sa mga dokumento sa bangko, ang marinig ang pag-amin mula sa mismong bibig ni Mateo ay isang kakaibang uri ng sakit. Isang matalim na sakit na tila muling nagbubukas sa bawat sugat sa kanyang katawan. Kaya mo ba ako niligtas noon, Mateo? Tanong ni Ayane. Dahan-dahan siyang bumabangon mula sa higaan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Para mabawasan ang bigat ng konsensya mo, para may buhay kang maipapalit sa mga buhay na kinuha mo. Iniligtas kita dahil mahal kita. Giit ni Mateo, ngunit ang kanyang mga mata ay umiiwas. At hanggang ngayon, pinoprotektahan kita. Kung hindi dahil sa akin, baka matagal ka nang ipinaligpit ni nanay. Ako ang nagbabantay sa iyo, Ayane. Ako ang bayani mo. Isang malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ayane. Isang tawang puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Tumayo siya at hinarap ang asawa. Sa unang pagkakataon, hindi siya umurong. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga pilat ay hindi niya itinago. Bayani, ulit ni Ayane, habang dinuduro ang dibdib ni Mateo kung saan nakasabit ang kanyang medalya ng karangalan kanina. Ang isang bayani ay hindi pumapatay ng mga inosente. Ang isang bayani ay hindi nagnanakaw ng buhay para lamang sa pera at kapangyarihan. Ikaw ang halimaw na nagtago sa likod ng apoy, Mateo. At ang pagliligtas mo sa akin, iyon ang pinakamalupit mong parusa. Marahas na itinulak ni Ayane si Mateo. Ang lakas na nagmula sa kanyang galit ay nagpatumba sa asawa sa isang upuan. Ang ingay ng pagbagsak ng kahoy ay umalinggaw-ngaw sa tahimik na gabi, ngunit wala nang pakialam si Ayane kung magising man si Aling Socorro. Lumabas ka, utos ni Ayane. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot.
Lumabas ka bago ko makalimutang tao pa rin ang kaharap ko. Huwag mo nang susubukang hawakan ako muli dahil bawat haplos mo ay nagpapaalala sa akin ng impyernong nilikha mo. Nakatulala lang si Mateo. Tila ngayon lang niya nakita ang tunay na Ayane. Ang babaeng hindi natakot sa apoy dahil siya na mismo ang apoy. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng silid. Ang kanyang mga yabag ay mabigat at puno ng pagkatalo. Nang maiwang mag-isa, napaupo si Ayane sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon, sa gitna ng kadiliman, ay muling bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi para kay Mateo, kundi para sa batang Ayane na nawalan ng lahat dahil sa kasakiman ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Bakit ang pag-ibig na akala ko ay magliligtas sa akin, ang siya palang magiging mitya ng aking pinakamalaking pagkagunaw? Sa ilalim ng kanyang balat, ang bawat sugat ay tila muling kumikirot. Isang paalala na ang katotohanan ay hindi laging nagdadala ng kapayapaan. Ngunit sa likod ng bawat hikbi, ang kanyang determinasyon ay lalong tumitibay. Ang pag-amin ni Mateo, ang huling piraso ng puzzle na kailangan niya upang tuluyang wasakin ang kuta ng mga dusa. Ang madaling araw ay binalot ng isang mabigat na katahimikan, ngunit sa loob ng bahay ni Ayane, ang hangin ay tila punong-puno ng kuryente. Narinig ni Ayane ang kaluskos ng mga damit at ang mabilis na pagbubukas at pagsasara ng mga drawer sa kwarto ni Aling Socorro. Hindi na kailangang hulaan ni Ayane kung anong nangyayari. Natunugan na ng matanda na nagsisimula nang gumalaw ang mga otoridad at kailangan na nitong tumakas dala ang anumang matatangay na yaman. Dahan-dahang lumabas si Ayane sa kanyang silid. Hindi na siya nakayukod, hindi na siya humuhuni ng nakakakilabot na awit. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay matalas at nakatutok sa pintuan ng kanyang biyenan. Nadatnan niya si Socorro na mabilis na isinisililid sa isang malaking bag ang mga alahas na pag-aari ng ina ni Ayane. Mga hiyas na ninakaw mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ang mukha ng matanda ay puno ng pawis, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba at kasakiman. Saan ang punta natin, Nay? Ang malamig na tanong ni Ayane na pumunit sa katahimikan, napatalon sa gulat si Socorro. Nabitawan niya ang isang gintong kwintas na lumikha ng isang matunog na kalansing sa sahig. Nang lumingon siya at makita ang anyo ni Ayane, isang babaeng hindi na bakas, ang pagkabaliw kundi puno ng awtoridad, ay tila nakakita siya ng isang multo. Ikaw, bakit ka ganyan makatingin? Nauutal na tanong ni Socorro, pilit na ibinabalik ang kanyang mapang-aping anyo. Bumalik ka sa kwarto mo, baliw ka na talaga, kung ano-ano ang iniisip mo. Tapos na ang palabas, Nay, wika ni Ayane, habang dahan-dahang humahakbang pumasok. Alam ko na ang tungkol sa mga utang mo sa sugal. Alam ko na ang tungkol sa pekeng pirma sa lupa ni tatay. At alam ko na ikaw ang nagsindi ng mitya sa kusina 10 taon na ang nakalilipas. Ang mukha ni Socorro ay biglang nagbago. Ang takot ay napalitan ng isang mapanirang galit. At sino ang maniniwala sa'yo? Isang babaeng sira ang mukha at sira ang isip? Akala mo ba ay makakaligtas ka sa akin? Mabilis na kinuha ni Socorro ang kanyang bag at tinangkang dumaan sa gilid ni Ayane upang tumakas. Ngunit sa pagbukas niya ng pinto ng sala, doon ay nakatayo si Dr. Rafael kasama ang 2 lalaking nakabarong. Mga abogado na dala ang isang court order. Aling Socorro, wala na kayong mapupuntahan. Wika ni Rafael, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng bigat. Ang lahat ng bank accounts ninyo ay naka-freeze na at may warrant na para sa inyong pag-aresto dahil sa estafa at seryosong kapabayaan. Nabitawan ni Socorro ang kanyang bag. Ang mga ninakaw na alahas ay nagkalat sa sahig, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng sala tulad ng mga luhang hindi na idasal. Tumingin ang matanda kay Ayane. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Sa isang iglap,
Bago pa man makakilos ang sinuman, mabilis na lumapit si Socorro kay Ayane at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng babae. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Wala kang utang na loob. Sigaw ni Socorro, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Dapat ay hinayaan ka na lang ni Mateo na mamatay sa apoy. Sana ay naging abo ka na lang kasama ng mga magulang mong hangal. Hindi gumalaw si Ayane. Ramdam niya ang hapdi sa kanyang pisngi, ang pamilyar na init na dulot ng karahasan ng matanda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nasaktan sa puso. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Socorro at isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat sa sampal na yan, Nay. Bulong ni Ayane, ang kanyang boses ay kasing talim ng labaha. Iyan ang huling haplos na matatanggap ko mula sa iyo. Dahil sa paglabas mo sa pintong ito, tanging rehas na lamang ang hahaplos sa iyong mga kamay. Habang inaalalayan ng mga otoridad si Socorro palabas, narinig ni Ayane ang mga mura at panunumbat ng matanda na ont-unting naglalaho sa dilim ng kalsada. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga alahas na muli niyang nabawi. Nilapitan siya ni Rafael at dahan-dahang hinawakan ng kanyang balikat. Ayos ka lang ba, Ayane? Hindi pa, Rafael. Sagot ni Ayane habang nakatingin sa hagdan patungo sa kwarto ni Mateo. Nakuha na natin ang agila, ngunit ang linkuhwa na nag-iwan sa akin sa apoy. Kailangan pa nating tapusin ang laban sa kanya. Sa labas, ang tunog ng papalayo na sirena ng pulis ay tila isang hudyat na ang bagyo ay nagsisimula pa lamang. Alam ni Ayane na ang paghuli kay Socorro ay simula pa lamang dahil si Mateo, ang lalaking nangakong magiging proteksyon niya, ay hinding-hindi susuko ng walang madugong labanan. Ang gabi ay tila bumibigat. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang patak ng ulan na nagbababala ng isang malakas na dilubyo. Nakatayo si Ayane sa harap ng salamin, suot ang isang itim na bestido na tila sumisimbolo sa pagluluksa para sa kanyang nakaraan. Sa kanyang mesa, nakalatag ang isang eleganteng imbitasyon, ang grand opening ng Mateo's Fire at Safety Solutions, ang negosyong itinayo ng kanyang asawa gamit ang perang ninakaw mula sa kanyang insurance at mana. Sa ilalim ng kanyang kama, ligtas na nakatago ang isang digital folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya, ang mga pekeng dokumento, ang mga recording ng pag-amin ni Mateo, at ang mga litrato ng mga alahas na nakuha kay Aling Socorro. Isang pindot na lamang, at ang lahat ng ito ay lalabas sa malaking screen sa gitna ng selebrasyon ni Mateo mamayang gabi. Naramdaman ni Ayane ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Rafael. Nakahanda na ang lahat, Ayane. Pagpasok mo sa venue, i-upload ko na ang file sa system nila. Mag-iingat ka. Hindi pa rin nahuhuli si Mateo matapos siyang tumakas sa presinto kaninang hapon. Mapanganib siya ngayon. Isang kaba ang gumapang sa dibdib ni Ayane. Ngunit agad niya itong pinalis. Hindi siya pwedeng panghinaan ng loob ngayon. Habang inaayos niya ang kanyang buhok upang itago ang pilat sa kanyang leeg, narinig niya ang isang pamilyar na tunog sa labas ng bahay. Ang mabagal na paghinto ng isang sasakyan sa tuyong kalsada. Hindi ito ang tunog ng sasakyan ni Rafael. Ito ay mas mabigat, mas agresibo. Dahan-dahang lumabas si Ayane sa kanyang silid. Ang kanyang mga yabag ay halos walang tunog sa carpeted na sahig. Pagdating niya sa sala, nakita niyang nakabukas ang pinto ng bahay. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa mga kurtina na lumilikha ng isang nakakatakot na pagsayaw ng mga anino sa pader. Mateo? Tawag ni Ayane. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit alerto. Walang sumagot, ngunit ang amoy ng gasolina ay biglang humalo sa hangin. Isang amoy na agad na nagpabalik sa kanya sa gabing nasunog ang ballroom. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng marahas, tila isang ibon na nagpipilit kumawala sa hawla. Biglang isang anino
ang mabilis na lumitaw mula sa likod ng pintuan. Bago pa man makasigaw si Ayane, isang malakas na kamay ang tumakip sa kanyang bibig. Ang amoy ng alak at pawis ay sumuntok sa kanyang pangamoy. Shh! Huwag kang maingay, mahal ko. Ang bulong ni Mateo sa kanyang pandinig, ang boses ay paos at puno ng kabaliwan. Akala mo ba ay hahayaan kitang sirain ang buhay ko pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko? Kung hindi kita makukuha, walang makakakuha sa iyo. Naramdaman ni Ayane ang lamig ng isang metal na bagay na idiniin sa kanyang tagiliran. Isang patalim. Marahas siyang hinila ni Mateo palabas ng bahay. Ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa simento habang pilit siyang isinisakay sa loob ng isang madilim na van. Ang tunog ng paglock ng pinto ng sasakyan ay tila isang hatol ng kamatayan. Mabilis na pinaharurot ni Mateo ang van. Ang tunog ng mga gulong na kumikiskis sa kalsada ay umalingaw-ngaw sa tahimik na subdivision. Saan mo ako dadalhin, Mateo? Tapos na ang lahat. Nahuli na si Aling Socorro. Sigaw ni Ayane habang pilit na kumakawala sa mga tali na mabilis na inilagay ni Mateo sa kanyang mga kamay. Hindi pa tapos. Bulyaw ni Mateo habang nakatitig ng diretso sa kalsada. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng liwanag ng mga street light. Dadaling kita sa lugar kung saan dapat ka talagang nanatili. Doon sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng malas na ito. Matapos ang halos 30 minutong mabilis na pagpapatakbo, huminto ang van sa harap ng isang abandonadong gusali. Ang amoy ng dagat at kalawang ay humahalo sa amoy ng gasolina. Ito ang lumang bodega sa tabi ng pantalan. Ang lugar kung saan 10 taon na ang nakalilipas ay naganap ang unang sunog na pumatay sa mga magulang ni Ayane. Marahas na ibinaba ni Mateo si Ayane mula sa van. Ang tunog ng mga paa ni Ayane na tumatama sa mga maliliit na bato sa lupa ay tila isang malungkot na ritmo. Sa loob ng bodega, ang kadiliman ay tila isang buhay na nilalang na handang lumamon sa kanila. Dito tayo magtatapos, Ayane, wika ni Mateo habang itinutulak ang babae sa gitna ng bodega, kung saan may mga nakasalansang mga lumang kahoy at drum ng langis. Dito, kung saan walang makakarinig sa'yo. Dito, kung saan gagawa tayo ng isang bagong apoy na magbubura sa lahat ng ebidensya mo. Kinuha ni Mateo ang isang lighter mula sa kanyang bulsa. Ang maliit na apoy na lumabas mula rito ay nagbigay ng isang madilaw na liwanag sa kanyang mukha. Isang mukha na hindi nakakikitaan ng katuwiran, kundi purong puot at desperasyon. Sa labas, ang tunog ng kulog ay muling umalingaw-ngaw. Kasunod ng unang patak ng ulan na tumama sa bubong na yari sa yero, na lumilikha ng isang ingay na tila libu-libong maliliit na martilyo. Napatingin si Ayane sa lighter, pagkatapos ay sa mga mata ng kanyang asawa. Sa pagkakataong ito, hindi siya tumakas, hindi siya nagmakaawa. Kung susunugin mo ako muli, Mateo, bulong ni Ayane, ang kanyang boses ay matatag sa gitna ng panganib. Siguraduhin mong magiging abo ka rin kasama ko. Dahil ang apoy na ito na ang huling apoy na makikita mo. Biglang narinig ang tunog ng maraming sasakyan na mabilis na humihinto sa labas ng bodega. Ang mga asul at pulang liwanag ay nagsimulang sumilip sa mga siwang ng dingding. Mateo! Lumabas ka riyan! Napapaligiran ka na namin! Ang boses ng mga pulis ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, ngunit sa halip na sumuko, isang nakakapangilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Dahan-dahan niyang binitiwan ng lighter patungo sa tumpok ng mga basahan na basang-basa ng gasolina sa paanan ni Ayane. Ang maliit na apoy mula sa lighter ay dahan-dahang gumapang sa basang tela, tila isang gutom na ahas na naghahanap ng biktima. Sa loob ng ilang segundo, ang dilaw na liwanag ay naging isang nagngangalit na kulay kahel na sumakop sa madilim na sulok ng bodega. Ang amoy ng gasolina
ay naging masangsang, humahalo sa init na nagsisimulang bumalot sa balat ni Ayane. Nararamdaman ni Ayane ang pamilyar na kaba na dumarating kasabay ng usok. Ang kanyang mga baga ay tila naninikip at ang bawat hininga niya ay may kasamang alaala ng hapdi 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pumikit. Tinitigan niya ang apoy. Pagkatapos ay tinitigan niya ang lalaking nasa harap niya. "Mateo, tumigil ka na!" Ang sigaw ni Ayane, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa tunog ng paglamon ng apoy sa mga tuyong kahoy sa paligid. "Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim na ikaw rin ang gumawa," tumawa si Mateo. Isang tunog na walang bahid ng saya, kundi purong desperasyon. Sa kabilang dulo ng bodega, mula sa madilim na bahagi ng mga nakasalansang drum, lumabas si Cassandra. Ang kanyang muka ay puno ng luha at uling. Ang kanyang mamahaling damit ay punit-punit na. Nakita ni Ayane ang takot sa mga mata ng babaeng dati ay puno ng yabang. "Mateo, please, akala ko ba ay aalis tayo? Akala ko ba ay magsisimula tayo ng bagong buhay?" Pagmamakaawa ni Cassandra, ang kanyang boses ay nanginginig habang dahan-dahang lumalapit sa asawa ni Ayane. "Bagong buhay?" Bulyaw ni Mateo habang marahas na hinahablot si Cassandra sa braso at isinasandal ito sa kanyang dibdib. Ang patalim ay itinapat sa leeg ng babae. "Wala nang bagong buhay. Sinira ni Ayane ang lahat. Sinira niya ang pangalan ko, ang negosyo ko, at ang dangal ni nanay." Ang tunog ng mga sirena sa labas ay lalong lumakas, kasunod ng malalakas na yabag ng mga bota sa semento. Ang mga asul at pulang liwanag ay mabilis na kumikislap sa mga siwang ng bodega, tila mga kidlat na nagbabadya ng parusa. "Mateo, bitawan mo ang mga biktima at itapon mo ang iyong sandata." Ang boses ng hepe ng pulis sa megaphone ay umalingaw-ngaw, ngunit tila hindi ito naririnig ni Mateo. Naramdaman ni Ayane ang init na dumidikit sa kanyang mga binti. Ang apoy ay malapit na sa kanya. Sa gitna ng panganib, ang kanyang mga mata ay natuon sa isang bakal na tubo na nasa tabi ng kanyang paanan. Gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanyang katawan, dahan-dahan niyang ginalaw ang kanyang mga kamay na nakatali sa likod. Pilit na kinikiskis ang lubid sa matalim na kanto ng isang kalawanging yero. Ang bawat pagkiskis ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang mga pulso, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang dugo ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang balat, ngunit ang init ng apoy ay mas matindi. Sa huling pagkakataon, naramdaman niya ang paglagutok ng huling hibla ng lubid. Malaya na siya. Hindi na nag-isip si Ayane. Sa halip na tumakbo patungo sa pinto, tumakbo siya patungo kay Mateo. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Ang kanyang itim na bestido ay tila lumilipad sa gitna ng usok. "Ayane, huwag!" Sigaw ni Rafael mula sa malayo. Narinig niya ang boses nito mula sa labas ng pinto na pilit na winawasak ng mga pulis. Nang makalapit siya, nakita ni Ayane ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Mateo. Ang lalaking ito, na dati ay hinangaan niya bilang bayani, ay ngayon ay isang hihirang biktima ng sarili niyang kasakiman. Isang malakas na lagutok ng bumibigay na bubong ang umalingaw-ngaw, kasunod ng pagbagsak ng mga nagbabagang piraso ng kahoy sa pagitan nila. "Bitawan mo siya, Mateo," bulong ni Ayane. Ang kanyang boses ay kalmado sa gitna ng nangangalit na impyerno. "Huwag mong dagdagan ang mga kasalanan mo. Tingnan mo ako. Tingnan mo ang ginawa mo sa akin. Sapat na ang isang anibersaryo na sinira mo. Huwag mo nang hayaang maging libingan natin ang lugar na ito." Sa sandaling iyon, ang tunog ng pagbagsak ng malaking pinto ng bodega ay umalingaw-ngaw. Ang mga pulis ay nagsimulang pumasok. Ang kanilang mga flashlight ay humahati sa makapal na usok. Ngunit si Mateo ay tila hindi na nakakakita. Ang tanging nakikita niya ay ang apoy
at ang babaeng hindi niya kayang wasakin. Kung mamamatay ako, sasama kayong dalawa, sigaw ni Mateo habang itinataas ang patalim. Ngunit bago pa man ito bumaba, isang malakas na pagputok ang narinig. Hindi mula sa baril, kundi mula sa isang drum ng langis na sumabog dahil sa tindi ng init. Ang bodega ay niyanig ng isang malakas na enerhiya at ang lahat ay nabalot ng isang nakabubulag na liwanag at makapal na itim na usok. Naramdaman ni Ayane ang pagtalsik ng kanyang katawan sa sahig. Ang huling nakita niya bago ang lahat ay maging itim, ay ang anino ni Mateo na nilalamon ng naglalakihang dila ng apoy, habang ang boses ni Rafael ay sumisigaw ng kanyang pangalan sa gitna ng kaguluhan. Ang mundo ni Ayane ay naging isang malabong timpla ng kulay abo at kahel. Ang dagundong ng pagsabog ay nag-iwan ng isang matining na tunog sa kanyang mga pandinig, isang huni na tila ayaw huminto. Naramdaman niya ang malamig na semento sa kanyang pisngi at ang init ng apoy na unti-unting lumalapit. Sa gitna ng makapal na usok, narinig niya ang boses ni Rafael, puno ng takot, puno ng pag-aalala, na tinatawag ang kanyang pangalan mula sa kabilang panig ng naglalagablab na pader ng mga kahoy. Dahan-dahang itinaas ni Ayane ang kanyang ulo. Nakita niya si Cassandra na gumagapang patungo sa pinto. Ang mukha nito ay punong-puno ng uling at luha. Tuluyan nang iniwan si Mateo sa gitna ng panganib. Ang dakilang pag-ibig na ipinagmalaki nila ay naglaho na parang bula sa harap ng kamatayan. Sa gitna ng bodega, nakita ni Ayane si Mateo. Nakadagan sa kanyang mga binti ang isang mabigat na metal na bahagi ng bubong na bumigay dahil sa pagsabog. Ang lalaking Linkuhowa, ang bayani ng lungsod, ay nakagapos ngayon sa sarili niyang impyerno. Ang patalim na hawak niya kanina ay malayo na sa kanyang abot, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang pinapanood ang apoy na dahan-dahang lumalamon sa kanyang uniforme. Ayane, tulungan mo ako! Ang sigaw ni Mateo, ang boses ay puno ng desperasyon. Linkuhua ako. Hindi ako pwedeng mamatay sa ganitong paraan. Ayane, please, patawarin mo ako. Dahan-dahang tumayo si Ayane. Tinitiis ang hapdi ng kanyang mga gasgas at ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Humakbang siya papalapit kay Mateo. Hindi upang iligtas ito, kundi upang harapin ang katotohanan. Ang liwanag ng apoy ay nagbibigay ng kakaibang ningning sa kanyang mga pilat na tila mga gintong ukit sa kanyang balat. Naalala mo ba ang gabing iyon sa ballroom, Mateo? Ang tanong ni Ayane, ang kanyang boses ay kalmado, tila isang malamig na agos ng tubig sa gitna ng init. Naalala mo ba noong nagmakaawa ako sa iyo habang nakadaga ng poste sa akin? Ang sabi mo, babalikan mo ako. Ang sabi mo, ililigtas mo muna ang nakaraan mo. Patawad, Ayane. Patawad. Ang hiyaw ni Mateo, habang ang init ay nagsisimula nang humalik sa kanyang balat. Hindi ang galit ko ang nagdala sa iyo rito, Mateo. Ang sarili mong mga hakbang ang naghatid sa iyo sa lugar na ito. Patuloy ni Ayane. Ang apoy na ito ay hindi ko sinindihan. Ikaw ang gumawa nito. At ang bigat na nararamdaman mo ngayon, iyan ang bigat ng mga buhay na kinuha mo. Biglang binuwag ng mga pulis at mga bumbero ang huling hadlang sa pintuan. Ang malakas na bugso ng tubig mula sa mga hose ay nagsimulang humampas sa mga dingding na lumilikha ng makapal na puting usok at singaw. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Ayane ang isang matibay na bisig na yumakap sa kanya mula sa likod. Ayane, tara na. Kailangan nating lumabas. Si Rafael. Ang kanyang muka ay puno ng uling, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag. Binuhat ni Rafael si Ayane palabas ng bodega. Sa paglabas nila, sinalubong sila ng mga kamera ng media na kanina pa nakatutok sa nagaganap na drama. Ang live broadcast ay hindi lamang nakunan ang pagsabog.
kundi pati na rin ang paglabas ni Cassandra na mabilis na dinakip ng mga pulis at ang huling sandali ni Mateo bago ito tuluyang nailigtas ng kanyang mga kasamahang bumbero, hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang kriminal. Nang ilapag ni Rafael si Ayane sa isang stretcher, nakita niya si Mateo na inilalabas din mula sa bodega. Ang kanyang asawa ay puno ng benda, ang mukha ay hindi na makilala dahil sa uling at pinsala, at ang kanyang mga kamay ay nakaposa sa gilid ng stretcher. Ang medalya ng karangalan na suot nito kanina ay nawala na sa gitna ng abo. Tumingin si Mateo kay Ayane habang isinasakay siya sa ambulansya. Wala nang galit sa mga mata ni Ayane, tanging isang malalim at malamig na kapayapaan. Sa sandaling iyon, alam ng lahat, ang buong lungsod na nanonood sa telebisyon, na ang bayaning hinangaan nila ay isang huwad at ang babaeng minaltrato nila ay ang tunay na nagwagi. Tapos na, Rafael, bulong ni Ayane habang hinahawakan ng kamay ng doktor. Wala na ang apoy. Dito nagsisimula ang iyong paggaling, Ayane. Ang tunay na paggaling. Sagot ni Rafael habang dahan-dahang pinupunasan ang uling sa noo ng babae. Sa di kalayuan, ang tunog ng papalayo na sirena ay tila isang huling nota sa isang madilim na kanta. Ang bodega na saksi sa 2 henerasyon ng krimen ay unti-unti nang nagiging abo. Dala ang lahat ng mga lihim at sakit ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng mga luha at pagod, may isang tanong na nananatili sa isip ni Ayane. Maari pa bang magmahal muli ang isang pusong nanggaling sa apoy? O habang buhay na ba itong mananatiling malamig na abo? Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng klinika ni Dr. Rafael ay may dalang kakaibang init, hindi ang nagbabagang init ng apoy, kundi ang banayad na yakap ng isang bagong umaga. Nakaupo si Ayane sa harap ng malaking salamin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng upuan habang nararamdaman niya ang dahan-dahang paggalaw ng mga kamay ni Rafael sa likod ng kanyang ulo. Narinig ang marahang tunog ng paggupit sa huling layer ng gauze. Ang bawat pag-ikot ng benda ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na pasanin na matagal nang nakadikit sa kanyang pagkatao. Habang unti-unting nalalantad ang kanyang balat sa malamig na hangin ng aircon, napapikit si Ayane. Takot siyang makita ang iniwan ng digmaan sa kanyang mukha. Ayane, idilat mo ang iyong mga mata. Ang malambing na tinig ni Rafael ay parang isang himig na nagbibigay ng lakas. Huwag kang matakot sa nakikita mo, dahil ang nakikita ko ay isang babaeng mas maganda pa sa sikat ng araw. Dahan-dahang idinilat ni Ayane ang kanyang mga mata. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay hindi na ang babaeng abo na kinatatakutan niya noon. Ang mga pilat sa kanyang pisngi at leeg ay naroon pa rin. Kulay rosas at tila mga pinong-ukit ng tadhana. Ngunit hindi na ito mukhang sugat. Mukha na itong mga marka ng isang laban na kanyang ipinanalo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pighati, ay ngayon ay may ningning na ng katarungan. Ito na ba talaga ako? Bulong ni Ayane habang dahan-dahang itinataas ang kanyang kamay upang haplusin ang sariling balat. Malambot na ang pakiramdam nito, hindi na magaspang at makati. Iyan ang Ayane na hindi kailanman nagapi ng apoy, sagot ni Rafael habang nakatitig sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Ang hustisya ay naibigay na, Ayane. Ang mga titulo ng lupa ng mga magulang mo ay naibalik na sa pangalan mo. Sina Mateo at Aling Socorro ay nahatulan na ng habambuhay na pagkabilanggo. Wala na silang kapangyarihang saktan ka pa. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Ayane. Ang bigat na 10 taon niyang dinala, ang utang na loob na huwad, ang panunumbat ng mga pumatay sa kanyang pamilya, ay tuluyan ng naglaho. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Nang gabing iyon, dinala ni Rafael si Ayane sa isang maliit na restaurant sa tabi ng lawa. Walang masyadong tao. Tanging ang tunog ng tubig na humahampas sa mga kawayan at ang awit ng mga kuliglig ang maririnig.
Sa ilalim ng liwanag ng mga nakasabit na parol, nagmukhang isang panaginip ang lahat. Inihain ang kanilang hapunan. Simpleng pagkain na paborito ni Ayane noong bata pa siya. Habang kumakain, naramdaman ni Ayane ang titig ni Rafael. Walang halong awa, walang halong pag-aalinlangan. Tanging purong paghanga ang nakikita niya sa mga mata ng doktor. "You look so peaceful tonight, Ayane," wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. "Actually, ito ang unang pagkakataon na nakita kitang kumakain nang walang tinitingnan sa likuran mo." Isang tunay at malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ayane. Isang nangiting hindi pilit, hindi bahagi ng isang pagpapanggap. Ang kanyang tawa, na parang tunog ng maliliit na kampana, ay umalingaw-ngaw sa paligid. Napahinto si Rafael, tila nabighani sa tunog na yon. "Salamat, Rafael," bulong ni Ayane habang hinahawakan ang kamay ng lalaki sa ibabaw ng mesa. "Salamat sa hindi pagsuko sa akin nang ako mismo ay sumuko na sa sarili ko. Hindi kita pwedeng sukuan, Ayane, dahil ikaw ang patunay na ang pag-ibig ay kayang maghilom ng kahit anong sugat," sagot ni Rafael, habang dahan-dahang pinagsasama ang kanilang mga daliri. Matapos ang hapunan, nagpa siyang bumisita si Ayane sa sementeryo, kung saan nakahimlay ang kanyang mga magulang. Nais niyang ibahagi ang balita ng kanyang tagumpay. Ngunit pagdating niya sa tapat ng puting marmol na puntod, napatigil siya. Ang amoy ng sariwang bulaklak ng liliya ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. May isang anino na nakatayo sa harap ng puntod ng kanyang ama at ina. Isang matandang babae na nakatalikod, nakasuot ng makapal na itim na shawl. Ang tunog ng kanyang mahinang paghikbi ay maririnig sa katahimikan ng sementeryo. "Nanay Rosa?" tawag ni Ayane. Ang kanyang kaba ay muling bumalik. Dahan-dahang lumingon ang matanda, ngunit sa halip na ang takot na mukha ni Nanay Rosa, isang pamilyar na mukha ang tumambad sa kanya. Isang mukhang puno ng pagsisisi at kahihiyan. Ang taong ito ay may hawak na isang sulat na may selyo ng kanilang pamilya. 10 taon na ang nakalilipas. "Sino ka? At anong ginagawa mo rito?" tanong ni Ayane. Ang kanyang boses ay muling naging matatag. Ang matanda ay dahan-dahang lumapit at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Ayane ang isang katotohanang mas malalim pa sa kanyang inaakala. Ang lihim na akala niya ay natapos na sa pagkabilanggo ni Socorro ay tila may isa pang sanga na hindi pa napuputol. Ang boses ng matanda ay tila isang mahinang bulong ng hangin sa gitna ng mga puntod. Nang dahan-dahan siyang humarap kay Ayane, nakita nito ang mga matang puno ng luhang matagal nang itinatago. Ang babaeng ito ay si Tita Elena, ang nakatatandang kapatid ng kanyang ama na akala ni Ayane ay matagal nang pumanaw sa ibang bansa. "Elena? Tita Elena?" Ang nauutal na tanong ni Ayane, habang ang kanyang puso ay tila nakikipagpaligsahan sa tunog ng kanyang mabilis na paghinga. "Patawarin mo ako, Ayane. Patawarin mo ako kung naging duwag ako," hikbi ni Elena habang iniaabot ang isang maliit na locket na gawa sa ginto. "Tinakot ako ni Socorro noon. Sabi niya, kung hindi ako lalayo, ikaw ang susunod na mawawala matapos ang mga magulang mo. Pero bago mamatay ang kapatid ko, ang tatay mo, may iniwan siyang huling pamana para sa'yo." Binuksan ni Ayane ang locket. Sa loob nito ay may isang napakaliit na memory card. Ito ang nawawalang ebidensya. Ang video recording ng pagtatapat ni Socorro sa harap ng kanyang ama tungkol sa kanyang mga nakaw na yaman. Ilang oras bago mangyari ang unang sunog. Ito ang huling piraso ng katotohanan na magsisilbing selyo sa habambuhay na pagkabilanggo ng mga pumatay sa kanyang pamilya. Isang buwan matapos ang pagtatagpong yon, tumayo si Ayane sa harap ng isang bagong gusali. Hindi ito hotel, hindi rin ito negosyong tulad ng kay Mateo. Ito ang bahay pag-asa ni Ayane.
Isang foundation para sa mga kababaihan at batang biktima ng sunog at domestic abuse. Ang sikat ng araw ay banayad na dumidikit sa kanyang balat at ang bawat hininga niya ay amoy ng mga sariwang bulaklak na itinanim sa paligid. Ang tunog ng mga tawanan ng mga batang naglalaro sa loob ng foundation ay parang isang himig ng langit sa kanyang pandinig. Isang maliit na batang babae na may katulad na pilat sa braso ang dahan-dahang lumapit kay Ayane. Nahihiya itong tumingin at pilit na itinatago ang kanyang sugat sa likod ng kanyang damit. "Huwag kang matakot, anak," bulong ni Ayane habang lumuluhod upang maging kapantay ang bata. Dahan-dahan niyang hinawakan ang braso nito at ipinakita ang kanyang sariling mga pilat. Ang mga markang ito ay hindi dumi. Ang mga ito ay mga bituin na nagpapaalala sa atin na kahit dumaan tayo sa dilim, nagawa nating magliwanag. Nasilayan ni Ayane ang isang matamis na ngiti mula sa bata. Isang ngiting nagbigay sa kanya ng kakaibang katuwaan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama at ina sa kanyang likuran. Ang kanilang pagmamalaki, ang kanilang pagpapala. "Ayane?" Tawag ng isang boses mula sa kanyang likuran. Si Rafael. Nakatayo ang doktor sa ilalim ng puno ng nara. Suot ang kanyang puting polo at ang kanyang pamilyar na ngiti. Lumapit siya kay Ayane at inabot ang isang maliit na kahon. Hindi ito regalo ng insurance, hindi rin ito galing sa nakaw na yaman. Ito ay isang singsing na gawa sa simpleng pilak. "Ayane, marami na tayong pinagdaanan. Nakita ko ang iyong pagluha, ang iyong paglaban, at ang iyong muling pagsilang." Wika ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang pangako na hinding-hindi mapapako. "Hindi kita maipapangako ng isang buhay na walang problema, pero ipinapangako kong sa bawat apoy na kailangan nating harapin, hindi mo na kailangang tumakbo mag-isa. Ayane, handa ka na bang bumuo ng bagong alaala kasama ko?" Tumingin si Ayane sa singsing pagkatapos ay sa mga mata ni Rafael. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Naramdaman niya ang mainit na hangin na yumayakap sa kanila, dala ang awit ng mga ibon at ang bulong ng mga dahon. "Oh, Rafael," sagot ni Ayane. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng pagmamahal. "Handa na akong magmahal muli. Dahil ang apoy na dumaan sa akin ay hindi ako tinupok, kundi hinubog ako para sa sandaling ito." Nang isuot ni Rafael ang singsing sa kanyang daliri, narinig ni Ayane ang malakas na palakpakan ng mga tao sa foundation. Ang kanyang nakaraan ay isa ng abo, ngunit mula sa abong yon, isang bagong buhay ang dahan-dahang namumukadkad. Isang buhay na hindi na kailanman muling masusunog ng kasinungalingan. Ang simoy ng hangin na nagmumula sa dagat ay may dalang amoy ng asin at kalayaan. Isang amoy na malayo sa masangsang na usok ng aking nakaraan. Nakatayo ako sa pampang, hinahayaan ang malalamig na alon na humalik sa aking mga paa, habang ang papalubog na araw ay nagpapakulay ng ginto sa kalangitan. Tiningnan ko ang aking mga braso. Ang mga pilat na dati ay itinuturing kong sumpa ay mukhang mga disenyo na lamang ng kalikasan sa ilalim ng dapit hapon. Hindi na sila kumikirot, hindi na sila makati. Sila ay mga mapa na lamang ng isang digmaang tapos na. "Ayane, ang lalim na naman ng iniisip mo." Ang malambing na boses ni Rafael ay bumasag sa katahimikan. Naramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang pumatong sa aking balikat. Isang haplos na palaging nagpaparamdam sa akin na ako ay ligtas. "Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Rafael." Sagot ko habang sumasandal sa kanyang dibdib. "Parang kailan lang, ang tanging nakikita ko ay abo. Ngayon, punong-puno na ng kulay ang mundo ko. Nabalitaan ko kamakailan na si Aling Socorro ay pumanaw na sa loob ng bilangguan dahil sa katandaan at panghihina ng puso. Si Mateo naman ay nananatiling nakapiit
Isang anino na lamang ng lalaking dati ay tinitingala ng lahat. Wala na akong nararamdamang galit sa kanila. Ang puot na dati ay sumusunog sa aking puso ay napalitan na ng isang malalim na pagpapatawad. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang kanilang mga ginawa. Ito ay ang pagtanggap na ang kanilang kasamaan ay wala ng kapangyarihan sa aking kasalukuyan. Ang katarungan ay naibigay na ng batas at ang katahimikan ay ibinigay ko sa aking sarili. Nakahanda na ang hapunan sa loob. Ang mga bata sa foundation, nag-iwan sila ng mga sulat para sa'yo. Wika ni Rafael habang iniaabot ang isang bungkos ng mga makukulay na papel. Binasa ko ang isa sa mga sulat. Salamat po, Teacher Ayane, dahil tinuruan niyo kaming huwag matakot sa aming mga sugat. Napangiti ako nang may kasamang luha sa aking mga mata. Iyon ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa mahabang paglalakbay na ito, na ang ating mga sugat ay hindi marka ng ating kapintasan, kundi mga ukit ng ating katatagan. Ang tunay na kagandahan ay hindi matatagpuan sa kinis ng balat, kundi sa ningning ng kaluluwang nanggaling sa apoy, ngunit piniling magpatuloy sa pagmamahal. Habang naglalakad kami pabalik sa aming tahanan, tiningnan ko ang huling sinag ng araw bago ito tuluyang maglaho. Ang gabi ay darating, ngunit hindi na ako natatakot sa dilim. Dahil alam ko, sa bawat paglubog ng araw, may bukas na naghihintay na puno ng pag-asa at bagong simula. Ang aking kwento ay hindi nagtapos sa apoy. Nagsimula ito sa sandaling pinili kong bumangon mula sa abo. At sa bawat hakbang ko sa buhanging ito, alam kong ako ay malaya na.